Magandang araw mga tol, boxing ration tayo ngayong araw. Promoter ni Daniel Dubois gusto ipaimbestiga ang laban kay Usyk. Dapat daw ma-overturn umano ang desisyon at maging no contest dahil daya daw ang panalo ni Usyk. Nagdedemand pa ngayon ng rematch. Pinagpilitan ni Daniel Dubois mga tol na hindi daw loblo ang patama. Pasok daw yun sa body shot at dapat binilangan si Usyk. Nag-overacting na lang daw itong si Usyk matapos tamaan para makarecover. Pero ayon sa boxing rules mga tol, loblo talaga ang patama ni Daniel dahil kitang-kita sa video. Counted sana ang patama kung mas mataas pa ng konti para wala ng debate tungkol dyan. Makikita naman po natin yung buong laban mga tol kung sino ang better fighter. Samahan pa ng dalawang knockdown kay Daniel. Hindi pa siya nakatayo agad habang binibilangan ng referee kaya TKO ang inabot. Samantala sinabi naman ni Usyk na kanda na lang daw siya makipag-rematch kay Daniel sa street fighting. Sa iba pang balita, Tank Davis versus Pitbull Isaac Cruz mukhang matutuloy na ang rematch. Ito na ang naka-line up ngayon mga tol. Nagutos na rin ang WBC na kailangan maglaban si Frank Martin versus Stevenson para sa bakanteng WBC lightweight belt. Kaya abangan na lang po natin ang update tungkol dyan. Sa ibang banda, Charlie Suarez pinakita ang kamao matapos ang laban. Namaga ang kamao ni Suarez, buti na lang pala nakuha ang panalo. Hindi sumuko si Suarez kahit may niindang sakit sa kamay, talagang laban Pilipinas puso. Ito ang unang laban niya sa Amerika kaya dapat may panalo. Tumataas na sa ranking si Suarez mga tol, kailangan mabigyan ng title eliminator para mapalaban agad sa champion. Sa iba pang balita, mensahe ni Pacman matapos manalo si Astrolabio sa Thailand. May pusong Pinoy daw talaga si Astrolabio kaya binabati sa kanyang panalo kontra kay Kana ng Thailand. WBC eliminator ang bakbakan kaya importanteng laban na dapat may panalo. Sana maagaw ni Astrolabio ang titulo kontra Alejandro Santiago. Pero mas mahirap na kalaban ito mga tol kumpara sa Thai boxer. Hindi pwedeng aasa sa knockout dahil matigas din si Santiago. Kailangan dito skill talaga para makuha ang panalo. Sa iba pang balita, Deontay Wilder pinakita na ang technique kung paano in-knockout si Anthony Joshua. Siyempre isang setup sa pamatay na straight mga tol. Ganyan ang galawan sa heavyweight division, one hit delete. Kaya mas gusto ko abangan ng laban ni Wilder kumpara sa ibang heavyweight. Talagang abangan kung paano ipatama ang isang kamao. Kapag naipatama naman ng solid, siguradong tapos na ang laban. Sa ibang banda, usapang basketball naman tayo mga tol. Hindi pinalagpas ni Karl Anthony Towns ang pagkakataon na makita si pambansang kamao Manny Pacquiao. Matapos talunin ang Gilas, nagkaroon ng oras na makita ang isang legendary boxing champion. Samantala natalo na naman po ang Gilas Pilipinas kontra Angola. Natapos ang score sa 70-80. Base sa napanood natin mga tol, talagang malalaki ang Angola at maigpit sa depensa. Lalo na kay Jordan kaya mas nahirapan ang score. Digit nga ang score nila hanggang third quarter pero pagpasok ng fourth quarter unti-unting lumalayo ang kalamangan ng Angola. Huling 2 minuto nang muling makita ko si Renz Abando. Di ko nga alam mga tol kung bakit madalas nakaupo itong si Renz Abando. Masipag naman siya magdepensa at kayang umiscore kung bibigyan ng bola. Kaso kinulang pa rin ng Gilas mga tol. Medyo mahaba nga ang oras na binigay kay Soto. Nagbigay pa ng isang Kairim Abdul-Jabbar hook. Kaso sa bandang huli talo pa rin tayo kaya bawi na lang next time, at least nakakuha tayo ng learning experience, sabi ng coach.